Samantala, sumiklab din po ang bakbakan sa mga barangay ng Santa Barbara at Rio Hondo na tumagal na may 1 oras kaninang umaga. At inikot po yan ni Chino Gaston na nakatutok din dito live. Chino. Yes, Jiggy, pasado alas 11 ng umaga nang muling sumiklab ang gulo dito sa pagitan ng mga pwersa ng gobyerno at ng MNLF faction ni Nur Miswari dito nga sa mga barangay Santa Barbara at barangay Rio Hondo. Ito ay sa kabila ng idinideklarang o sinasabing ceasefire. Sumama kami sa mga sundalong ito ng Task Force Zamboanga na naatasang depensahan ng area sa palibot ng Fort Pilar sa Rio Hondo. Nagtangka raw kasing sakupin ng mga rebelde ang fisheries compound malapit sa lugar. Ilang beses pinaputukan ng sniper at machine gunner ang mga kalaban na nagtatago sa likod ng mga sasakyan at patawid-tawid sa kalsada. Pero biglang inikutan ng MNLF ang mga sundalo at sa tagiliran ng aming posisyon sumalakay. Dami, sir. Daming kalaban. Dahil sa papalapit na putok ng mga MNLF, maging kami, kinailangan ding umatras sa lugar at magtago. Dapa ka. Anthony, dapa ka. Huwag kang galaw. Dumapa ka. Dapa ka lang. Dapa ka lang. Bayaan mo na yung tripod. Sige na, pabayaan mo sumayad. Umabot ng halos 1 oras ang bakbakan. Nagkaroon din ng engkwentro ang mga sundalo sa barangay Mariki kahapon kung saan kitang-kita mga tracer bullet na pinakawala ng mga sundalo laban sa mga MNLF na nagtatangkang sumakay ng mga bangka. Walang pati din ang paglipad ng unmanned aerial vehicle o drone. Ang Mariki ay marshland na mangrove. Malapit yan, seaside yan. Nagkaroon tayo ng calibrated offensive operations. Sa ngayon, wala po tayong nare-receive na orders ng ceasefire. Pia, yung ngayon lamang at batay na rin dito sa impormasyon na binigay sa atin ng Zamboanga City Police, aabot na raw sa 35 ang bilang ng mga nahuhuling o nagsumukuring miyembro ng MNLF na pumunta nga dito o ng hostage dito sa Zamboanga City. At kung mapapakita natin sa ating video, may kuha tayo ito ng ilang mga nahuling mga MNLF fighters kung saan nakausap natin sila at sinabi nilang buhay pa nga raw itong si Commander Ustad Javier Malik at hindi raw totoo na patay ito at parang iniidolo nga nila ito dahil sinasabi nilang buhay pa nga ito at hindi ito tinatablan ng bala. Maging ang ilang mga tao rito ay sinasabi daw na pinangakuan sila ng 10,000 piso para magtungo rito sa Zamboanga City at sa kanilang pagkakaintindi ay mamarcha lamang sila patungong Zamboanga City Hall at doon itataas ang flag ng MNLF. Pero laking gulat na lamang nila pagdating nila dito sa Barangay Santa Barbara kung saan nagtipon-tipon yung mga sinasabing magmamarcha sana papuntang Zamboanga City Hall ay dito na raw sila pinagbibigyan ng mga baril at pinagbibigyan ng bala kung kaya't parang napuwersa na sila at wala na silang nagawa nang sabatin na sila ng militar at o sitahin ng militar maging ng mga pulis kung kaya't nauwi na sa kaguluhan at sumuko lamang daw sila dahil nawala na sila ng bala. Pia. Chino, meron ba tayong impormasyon or update yung figures kung sa ngayon ilan na yung mga nahuling rebelde? Tsaka ano yung prosesong isinasailalim sa kanila? Kasi kanina yung mga na-interview ni Ivan, sinasabi nila na hindi naman sila kasama doon sa MNLF faction ni Nur Miswari at sila daw ay mga sibilyan na nadamay lang. Yes, alam mo, Pia, galing nga tayo dito sa lugar kung saan pinoprocess ngayon yung mga sinasabing nahuling MNLF members at nakita nating binubuk sila o isinasa ilalim dito sa proseso o legal process sa pagkupkop o pagkuha into custody ng mga pulis dito sa mga sinasabi nating suspect. Batay na rin dito sa pakikipag-usap natin sa ilang opisyal ng Zamboanga City Police ay to turn over daw ito sa Regional CIDG at doon na i-evaluate ang kanilang mga kaso para malaman kung ano ang kaso na isasampa laban sa kanila. Alright, Chino, maraming salamat ha. Mag-iingat kayo dyan. Si Chino Gaston nag-uulat live mula sa Zamboanga.